idea gamay nga nakashare-share mi sa mga pag-ibo, sa pagbasa sa Bible. So, siguro yun, kani ang gusto ni God nga mensahe para sa ato karon, no? So, last Sunday, akong topic kay sa ganito. Dancing in the rain. No? So, ako lang, anong lately, siguro kung pwede akong kasing-kasing mo kung akong kailangan na siguro mo ang gusto ni God po nga madawat ninyo, no? So, pero uso kayo ang trending kayo ang trending kayo ang flood control, no, na scam or na na corruption. No, so na atong news karon no sa nilibong na yung mga kuan nga nakawala na daw sa ICC na pagmingon na naapa. Because tonight, or today, this afternoon, no, I'll be bringing about bad news. No, bad news. Yan naman. Because ang istorya ni Kuya Justin Lagian, ako siya, karoon niya akong pinastadihan, ginamit ko sa pasulod ka sa Kanaan, no, sa katong Dog Spies. So, ako na siya ginadraft, pinastadihan din akong ganyan IUBD. So, ang bad news niya, no, kaya siya impact dili lang sa imo, mabili lang sa taong nagpaminaw. Because yesterday, no, akong giingon di ba last Saturday na, namin project nga ang isa gi-assign sa ako, ang isa sa akong kauban. No, siguro grasya sa Ginoo, gabi lugay kami kaulit, kaya katong isa namo ka project, ang machine i-implode, no, kabalo siya na-implode. Kung explode, pagawas. Kung implode, nisuyong, ni-shrink, marami tawag kinds nga ikumot. Isa ka machine, ilugay ito siya giapon, lugay ito set up, and then during trial, gahapon, implode siya. So, grabe kayo na siya kadakong na bad news. Nga naman, because tanan na mo process, mo agi nila. So, nag-joke dahil may edit na nag-resume. Because it was bad news. Pero as I contemplate, every news, mabad or magod, duwagin na siya. Tabo, no? Either i-take mo ang bad news as bad news or basic good news na siya, kung siya good news. So, istorya mo sa Amerikano gapo na siya, what happened Chris? Ano ko nga, we are reaching negative 0.75 pressure. And then we still negative 3.3 pa lang. And then the machine imploded. Ano siya yan? So what we gonna do? Kaya na siya nga, please now, kabalot Nagkatong na machine, dili siya kakaya. So mura na may ka-joke na lang pero ako keto siya ang kandidat. Pero salamat ko sa Ginoo. Kaya dili ako nag-assign na ito. Dili sa ako pa. No, sa ako siguro, ambot lang ko. Makatindog pa ko maraming because stressful nga yung parang Sunday man, pero patawag sila emergency meeting. Pero okay, appeal sila no? So muna siya, nga gusto na ako muhatagan o ka ng unsa ang effect sa bad news pa. Muna siya na ako gusto nga matunan or akong natunan nga gusto na ako i-share sa inyo ha. No? So to give you a background, no, di ba, ito abot yung favorite kayo nga passage yung 5 6 series mo. No? So nakawali ka about kan Joseph, no, di ba? Ang Joseph katong gibaligya sa Igsoon, nabot siya sa Egypt, may mo siya second hand sa king. Giluwas niya ang ilang lugar at ang mga silingan. Tungod kay nag-impact siya, no? And then pagkawala niya, nato isa ka generation, wala yun kay ilang Joseph. And then nahimo silang slave kay naay king, wala kay ilang Joseph, so nahimo silang slave. And then, nag-promise si God na iyang luwason yung mga tao sa Exodus. Ganito na rin si Moses. Iyang didala. And then, journey na rin nila itong Kanaan. So, dili na yun. Dili ko mag-start sa pag-abot na nila sa tingilan siguro sa Kanaan. Doon na yun kaayo. Yan na si God. In Numbers 13, verses 1 to 4. Sa akong pag-study, hindi siya the promise. No? So, atong basahon dungan. 1, 2, 3. The Lord said to Moses, send some men to explore the land of Canaan, which I am giving to the Israelites. From each ancestral tribes, send one of its leaders.
So at the Lord's command, Moses sent them out from the desert of Paran. All of them were leaders of the Israelites. And these are their names. So wala na ako giapil. Itong 12 ka po. No? Taas man. Naginganlan ang 12 ka po. So dara ako magsugod. No? So ngayon si Jesus, ngayon si God, kang Moses nga mag-send of men to explore Canaan. No? Explore. Meaning tan-awon, unsay dagan dara, unsay naa dara. Because wala pa isa sa ilang nakana dara. No, so kailangan nila studyhan at tuon tan-awon, no. Ang ilang ipadala are unsay ganit kanang they send one of its leaders. And then it struck me. No, kanang nga pag sige na basa ani. It was leaders. No, it was they were the representatives of their tribes. So, 12 kabuk ang tribes. Taga-isa, ilang pinaka mo ilang ipili kay padala. And then, kaning na leaders, muoy nagdala o kalaglagan sa ilapod. And then, ako as leader, bugat siya sa ako. Inani na yung effect sa usa ka leaders. No? Na-verse sa Bible na, kung i-judge ang normal na tao, mas bugat ang pag-judge kung Kristohanan ka, leader ka, or nakay bali position sa church. And then sa study ko, kung sakit siya, nga mahadlok, nga basit o ako nga leader, usa ko atong pulo. Wala ko nagdala og tao padung sa Kanaan, sa promised land, or dili na ko gadala og tao sa heaven, or nalimot na ko nga my role is to disciple, to bring back people to God. No? Because ang nagdala sa Israelite sa kalaglagan, they were leaders. No? And then muna siya ang promise. And then kani siya na promise, giingon na ni years ago pa nga ma-slave mo, makagawas mo, and then dalpunta mo sa lugar where milk and honey are flowing. Muna ang promise. And then the moment nga na sila dira, they need to decide ayon. Sentag 12, including Joshua and Caleb. No? Muto ang promise. The instruction dayon, next please. When Moses sent them to explore Canaan, he said, nasa instruction, no? Go up through the Negev and on into the hill country. See what the land is like, and whether the people who live there are strong or weak, few or many. What kind of land do they live? Is it good or bad? What kind of towns do they live in? Are they unwalled or fortified? How is the soil? Is it fertile or poor? Are there trees in or not? Do your best to bring back some of the fruit of the land. Kung ikaw magbasa, ako lugar, kung ako ang gabasa ni. Muna siya instruction to see kung ang promise ni God mo ba yun. Mura siya og gihatagan sila og chance nga makaliglig. Mura si John ba? No, mura siya gihatagan si John og opportunity nga makapick, sneak peek unsa ang heaven. So muna ang instruction sa ila, tan-awa. So spy sila. Pasabot si spy, mangukoy, no? Mangukoy. Dapat din sila makita. Later on, ako siyang iklaro na yun. No? Ganong spy, ganong dili sila magpakita, mangukoy lang, magtanaw lang, hilom. No? Munang instruction. Go up, tanawan ninyo kung unsa ang mga tao dito, unsa ang naa dito, tambok ba or dili ang yuta, rich ba ang country dito. No? And then the report, pagbalik nila, ako siya kikat-kat, taas kayo. 2 chapters na good. So, bali ako i-summarize. No? Ang report nila, after 40 days, ibalik sila. No? They gave Moses this account. Ilan na din i-report. Hindi na na akong bad news. We went into the land to which you sent us, and it does flow with milk and honey. Muna ilang unang report. Tinuod, Moses, it does flow with milk and honey as promised. So nakita nila na tinuod ang giingon ni God nga dalon ta mo sa lugar where milk and honey is flowing. No? Here is its fruit. So bato nila ito, kaya tingunod man ito grapes atong time. Tungkol sa kadako sa unod, ang pag-describe sa Bible, kailangan siya og isa ka kahoy
then ibitay siya sa tomate, nasaon siya tuwa. Di ba? Itong grapes, dali makumuragan. Pero ilang pag-describe sa Bible, kailangan siya lahungan sa duwa katako. Pasabot, inanak kadagko or katambok ang yuta dito. So the promise is true. Na tinuod, naa. But, the people who live there are powerful. Hindi na rin isulad itong 10 spies. No? The people there are powerful. And the cities are fortified. Meaning, naka-close, naka-gate, nakadagko. Di ba Jericho is here? Nakadirig itong si Gideon. Di ba? Ako yan po na siyang nawalin. Dagko kayo ang walls, tag-as. Meaning, ang lugar dato. No? So, sige na ako pag-study. Ako yung mina-confirm. Yung research, yung basa. Kung nanaw yun ng pyramid aning time, so pangita ko ba no? Pasiguro no? Because kabalo mo, ang pyramid until now is not doable using our present technology. Hantik na kita karon. Pero kung atong awaton ang pyramid sa pagkabuhat, maglisod niya punta. Inanat siya ka-mysterious, kiunsa nila pagbuhat. Inanat sila ka-advanced that time. So, ganaan is rich. They are fortified, meaning civilized kayo sila. We even saw descendants of Anak, itong mga higante. The Amalekites lived in the Negev, the Hittites, Jebusites, the Amorites lived in the hill country, and the Canaanites lived near the sea and along the Jordan. No? Ang ilang report, wala na nila nakita ang promise ni God. Sa ang promise ni God, kato akong pinakauna sa verse 1, which I am giving to you. Managing ni God. But because sa higante, because sa mga tao na nagpuyo nito, tungkol sa ilang ka-advanced na itong lugar, nahadlok sila. No? And then, next, muli din ilang interpretation. No? Nailitingog, kaya nasabang man, nahadlok na sila. Imagine, picture out na ito, kung saan na itabo at ng time. There are millions of Israelites at ang gusto mo sulod. No? Then Caleb silenced the people. Ano siya? We should go up and take possessions of the land, for we can certainly do it. So yan gave courage. No? And then later on, ako explain, na-heard ko gamay. Dinagan ko na-reflect na. But the men who had gone up with him said, nireklamo ang uban, tungkulok siya. We can't attack those people. They are stronger than we are. And they spread among the Israelites a bad report with bad news. Wala lang sila ni-disagree. Nag-spread pa sila of bad news. Somehow, fake news. Later on, ano makaingon ko? They said, the land we explored devours those living in it. Devour. Meaning, ilan ang kapangkanon, ilang ginakunsyong ang mga tao na naarin to. This is exaggeration. Fake news siya. Research ito. Are Amalekites considered cannibal? O they practice cannibalism? Anak ko, binabasa ko. And they don't. Pero nga nung ilang giingon? Because they want nga ang tanan sa ilang mo agree. Dili tamo sulod dito. And then in order to do that, kailangan nila i-convince. Dako kay mga tao dito. Kapangako ng tao ang mga tao dito. They were all giants. Muna lang giingon. Pero di ba ako gibasa ganyan na ang Jebusites, na ito ang Canaanites, na ang Amorites, dili na sila giant. Pero ang ilang pagka-report, they are all giant. Tagkog na itong mga tao na pangakon. So, syempre, ang nakadungo, nakadungo. No. And then later on, I will discuss or ako i-explain little by little. No. We saw the Nephilim there, the descendants of Anak from the Nephilim. We seem like grasshoppers in our own eyes, and we look the same to them. Gagmay kita, nga mura lang tayo sa Bisaya, simba-simba. Nga mura lang tayo simba-simba. Inana iyang pagka-describe. And then I will explain what lessons can we learn, or I have learned, gusto na ako i-share sa inyo from the 10 spies. No? Because sa una mag-check kong study ani ko focus ko kang Joshua and Caleb kasi nagibuhat ngano nakasulod sila, and then God is telling me murag naa ka sa 10 spots o dili ikaw si Joshua, murag dili ikaw si Caleb.
And then, third thing, syempre, no? Sa inyo ni Pastor Josh lagi, ikaw unang mo konsumo na. Ikaw unang mo kaon na hindi mo ipangapat sa uban. So, as I was studying, naman ko mga launa, siguro. Pag makastudy lagi ko, ganahan lagi. Sige. No. First, sugdan na ito dito. Ang lessons nga atong ma-learn is the situation. No? The situation, it's a situation at our time. Exploration of the promised land. No? Numbers 13, 17 to 20. When Moses sent them to explore Canaan, he said, "Go up to the Negev and into the hill country. See what the land is like." Munang-una. Because in ancient times, di ba, uso sa unang conquer, maglaban, mangilog. Muraog ka ng, sitawin, Spaniard sa ato nga time. Sa ilang kung naging padala sa Pilipinas. Mga pare, sumurat mo itong mga spies. Kung sa modern times siguro. Sa ilang panahon, need nila atuon ang lugar to know terrains. Kaagibata, asa tamo agi, unsay maagian, unsay labay taon sa pakso. Ang pasabot ni God, why He want us to explore sa iyang promise. Muna akong take is to prepare us, for us to be expectant. And then, unsa ni ang, para sa ako bitaw, unsa ni ang promised land sa ako at this can be testimonies of ang tao. God is showing you ang naitabo ng Pastor Josh, kang Ate Gina, may tabo na sa imo. God is giving you a sight ba what He can do sa imong life. Why? See what the land is like for preparation. Daw bilugan o muagi pa sila, grabe ka nagpo na sapa. They need to prepare something na makalabay sa ila. This is the main reason. And whether the people who live there are strong or weak, few or many. Why? Because if they are strong, dapat ang reaction nila is, then we should train. We should prepare for war. Kay strong man sila. Pero sa ilang reaction? Di ta pwede kay weak ta. No? Why God is telling us to have a sight sa promise? Why God wants us to explore what is heaven looks like? Kung saan ang life na gi-promise niya sa imo, and then muna akong ginabuhat para nga magpadayon. I keep on inspiring myself sa mga tao nga kapalibot. Bishop, silang Pastor John. If it happened to them and we have the same God, may tabo pinasaka. Posible siya. Muna ang gusto ni God, anak. God is inspiring us or telling us na tanawa gani ang akong gi-prepare sa imo. Para na kita, maganda po. And then nag-reflect ko sa ourselves, am I preparing for something that I keep on praying? Then reflect din sa ako. Okay, sa akong trabahuan, di ko ignan sa ako ang tao ba? Sira kayo kasi yung motor. Nurag, sige, ikaw ang motor. Tagalos everyday, makalabay siya, sir, huwag na kayo motor, sir, at yung ugasan. Kaya iya kayo, ikaw mangayo. Then pura ko, naka-reflect anak ba? I keep on praying something bigger. Car, luxurious car, 40 ago. Sports car. Gusto ba anak? Pwede, na-reflect ko ba? Am I preparing myself na akong motor na kayo nagugaw? Ay, wala man. Wala kay sirbato karon. And then, you get me. No? God wants us to explore the promise for us to prepare ourselves. Sa rin ako kailangan ko natin. Kung kusgan ang mga tao, anak, then we should make ka ng soldiers. Muna pa ang reaction nila. What kind of land do they live in? Nga naman, muna nga makaprepare ta, what crops ang atong piliin tanong dito. Nga nung ngutan na siya, good ba or bad? Para nga, kung bad ay po, so pili magbalong tadaan o good nga mga, di ba na si mama, pangumpara na siya of healthy soil.
This can be preparation. Are the cities unwalled or fortified? How is the soil? Are there trees in it or not? And then do your best to bring back some of the fruit of your land. And then reflect on ourselves. God is showing me the promise every day. No? Pagtabang sa dalan, kanang cars, hindi mo ikaubugan. Maybe God is telling you na, kaya mo na po ako. Ang balay nga, malang Pastor Noel nga dako, wala na siya bignoangan yun. Nga, Pastor No, among bahitan, 20 ang kuhan, down payment. Sabi nga 20M. Sige, 20M. Wala yung 20M. No? God is giving you a sign of the promise. The problem, like Israelites, nakita na nato, pero wala tayo ikuhan. No? Then muna ang akong first point. Some point sa first point. Exploration didn't reveal Canaan. It revealed their hearts, their faith, and their preparedness. Kabalo naman si God once in there. Kabalo na siya nga it's rich. Nga kabalo na siya nga abundant siya ng lugar. Kabalo na siya nga ang mga tao diri advance and if they conquered them. Imagine, kung ang Jericho ilan ang na-conquer or ilang i-imagine I will conquer this. Di na sila mag-build ng walls. You get me? Iko na lang nila i-claim. Nga naman, may binuhataan because ito ang promise. Ang Canaan. And then, if you see a map sa Canaan, dako kayo na siya. Dili na siya isa na kabarangay o isa na kasyudan. Dako kayo sa tanan. And then, ito ang i-prepare ni God para sa ilaha. Sometimes, the promise reveal our hearts, our faith, and our preparedness. No? In verse 31, narawan. But the man who had gone up with him said, we can't attack those people. They are stronger than we are. Then, kabalo ba mo? Muna ang ginahingon sa ito nag-review ko sa Cebu. Ang among owner dito sa Mandawi, ano siya? Do not disqualify yourself. Let PRC disqualify you. Nga naman, because wala pa may ka-take of exam na gana kayong gahingon ng pagsakuan. Sila mismo, disqualify nila ilang self. Tanawin ninyo, we can't attack those people. They are stronger than we are. Sila ang niingon ani. Wala silang ignan nga, you are weak. They considered themselves weak. And then they should na siya doon. If you start a fight, and then pagsugod pa lang, you see yourself nga pildi ka, how can you win? You get me? Usahay, dili ang ubang tao ang namubos sa imo ha. Imong kaugalingon. Usahay, dili ang ubang tao ang gastap sa imo ha to succeed. Imong kaugalingon. Usahay, dili ang ubang tao sa imo ang dili ga-hire. Ikaw, wala din mo gi-prepare yourself na ma-hire ka. You get me? Because the promise reveal your hearts. Unsa nimo ka gusto? No, katong tingog si Caleb ba? Dili ato silang adtuon because we certainly can do it. Inana siya ka confident. Pero sa pag-study lagi nako, at some point, I am not Caleb. No, ako ang ga-disqualify sa myself. Dili na. Ayaw lang sa diya. Dili lang sa kasugod. Ako ura kayo na para sa inyo because one time, nagkita mi sa barkada din namin ang sakyan ni Kuya George ang gigamit ko ka. Din siya. Yahaya na yung butyan ko yan. Di ko ni ako, lang ko. Rin ko nga. Pero ako na siya musakay sa inyong mga. Din siya na murag taas na kayo na. Motor siguro. And then I realized na many people normal sa ilang inanang mindset. They are disqualifying themselves. No? Next. Excuse me. Comfort murders the future you're meant to have. Sa pag-study na ako, I really believe it is not just
fear ang gastap sa ila. It is not just kanang dili sila skilled to fight. It's the comfort. Mugil ang akong sa pag-study na ako mo ang ginaribiligan. Comfortable kay sila sa life nila sa Egypt. Nga naman, no, in verse 5. Chapter 12 bata niya. We remember the fish we ate in Egypt at no cost. Libre rin sila dito. The cucumbers, the melons, leeks, onions, and garlic. But now we have lost our appetite. We never see anything but this manna. Ganong easy na kayo sa ilang moingon o dili lang tadiyak mo sulod. Dagko kayo sila diyak. Di na ito maghagok. Why? Because they are comfortable na kinatani. Sige, okay naman siguro. Dili lang ta sa gawa sa Kanaan. Imagine you are steps away from the promise and then we choose gyapon ka. Dili lang ko. No? Usahay, inganak ta. Na mag-open yung opportunities. Na mag-send sa imo something great or for promotion para improve sa imong life. Ang reaction na to, ay, kapoy man. Lisod man. Dili lang sakko. Sana ako sa Mega, ako'y senior nito. Ako'y senior nito. I'm not saying na ako nagiging sugo. But thankful ko. No? Thankful ko na na-increase kay na gikan sa Kaplos Pastor Josh. Asa yun ko nagsugod. Kung sa kigamay, pagsugod na ako sa Mega yun. No? Na-engineer nito nga. 6 years ahead sa ako. 6 years ahead. Then ako siya ipapunta na, stay mo na din yan. Plus that, Dorulra, dili ako ang trabaho, and then engineer siya, and then iyang rate is dili pang engineer. Pero tungod kay, sa trabaho, gaanra, okay na, normal na siya for 7 years. No? I'm not saying na gamay na siya or ako, but dili ni siya gahatag ko kanang justice sa 6 years na engineer. Kaya sundo kay 600 na naglaw. No, I'm not saying na ako naging kaya ako akaroon, but for 6 years lugar ka na nandiyan. And then ako nakita, dili siya qualified kung mangita o mas nito. Nagstay siya because of comfort. And then usahay, ako inanak ko. Dili ko magbugas kamay. Dili ako, I'm always striving for the best, no? Sometimes I settle because comfortable lang. And then muli siya ang nahitabo sa 10 spies. They are still enslaved kung sa ilang kinabuhi sa Egypt. Slave lagi nila ito, pero libre, mapunta na, hindi na, may kailangan mangitaw kung check out all. Muna ka, pagtanaw nila, ay, gusto siguro ang dalan. Dagko ang tao, kailangan sila mag-training, they choose to stay. Hindi na lang, may kita mo sulod. Why? Because of comfort. The comfort zone is a murderer sa future na para sa iyo. And then, unless you step out of your comfort zone, di na siya mahatag sa iyo. No. Third, the promise require dependence on God. Hindi siya akong diri ko nga marag na natagan o kusog kalit. Then Caleb silenced the people before Moses and said, "We should go up and take possession of the land, for we can certainly do it." Nga naman, accidentally, ang mga sweldo, dili na siya angay makita sa tanan kay kwan siya, confidential. Pero nasayo kung email ang HR, instead nga sa ako orang kauban ng yan isel, nasend niya ang whole file. And then nakita na ako ang sweldo sa mga manager. No? And then pagkita na ako, iyang monthly basic is 190K. And then, what? Pwede ba ini? And then mura ko, ay, Laudi, ko niya akong buwan. UCP kong Laudi, gikan din munti. So mura na kaingon ko ba, exceptional, pwede. But na-remind ko, ano ba, i-disqualify niyo yourself. Pwede di ay. No, because Kablos was serious, I was really trying hard or doing my best abroad. Ako ang sildo. No? And then, na-shock ko. Kaya rin sa mga kumpanya, inani ka na ko sildo eh. Then, tulo na sila ka po.
Ako, hindi, no? And then, wala, kayo kabuhaton sila, ha? Sige, nagpalunggo. Diyan, buhaton sa atin. No? Because Caleb depend on God. Ano nga time, wala siya nagsalig kung unsa siya ka-master. Unsa siya ka-maayon, unsa siya ka-pagitan. But it's God giving him the confidence. Muna, ato akaroon tanan, kailangan ng atong confidence, gikan kag God. Dili sa imong skill. Nga naman, bisan kung sa ka kamaayo, naging mas maayo sa imo. Bisan kung sa ka ka-bright, naging mas bright sa imo. Bisan kung sa ka kwartahan, naging mas kwartahan sa imo. And then if you depend on these things, maluyo yan. But if you depend on God, a limitless God, possible tanan. No? So the situation is the exploration. God is giving us a sign kung sa ang promise. Tanaw din mong palibot. Tanaw ang life sa uban. Kung unsa ang iwat ni God sa ila. Tanawa ang tao na victorious sa pagpangalagay. These are the promises kaya yan ginahatag sa imo, ginapakita. And then nara sa atua, how should we react? Prepare or refuse? No. Second point, the action. Ilang action? The wrong interpretation. Next slide. No. Ang wrong interpretation. It's a verse there, so good. You know, 31. But the men who had gone up with them said, we can't attack those people. They are stronger than we are. No, muna yung giingon kanina. Ilang interpretation is lahit. Kabalo ka silang giingon? Nga kung patyon raday gyapon mi diri, aning mga higanti panganon raday gyapon mi may pag namatay bidadto. Because ang ilang interpretation lahit. They didn't see opportunity. No, pagtanaw nila sa mga higanti lang nakita problem. No? And then last week, ayaw na lang nakadumdum na ito. If there is a rain, at saka na ito pag-react sa rain. Same ano. No? Ang ilang nakita are problems, not opportunities. Siguro nakita ni Caleb pagtanaw niya na grabe nga advanced na ito ang lugar. Siguro excited siya. Uy, kami ang manag-iaaning nga city o kami ang magpuyo aking nga lugar o ang walls ko kay they are so advanced. Pero ang nakita sa uban, ilang interpretation, mamatay tadira, panganon tadira. No? The land we explored devoured those living in it. All the people we saw there are of great size. No? All the people. They generalize, they exaggerate. We saw the Nephilim there, the descendants of Anak. We seem like grasshoppers in our own eyes, and we look the same to them. Muna siya ako, second point, the wrong interpretation. And then, kabulo mo siya nakahadlong. First ako, nasa point nila. They influence others negatively. That night, all the members of the community raised their voices and wept aloud. All the Israelites grumbled against Moses and Aaron. Nagreklamo na sila. All the members. Why? Because ang 10 spies spread the bad news. They influence others negatively. And then diyan nakahadlong kung leader ka sa church. Because a leader's influence can either ignite courage or infect others with doubt. So, dili na ako din nakaingan. In your workplace, unsa imong gina-influence? In your school, unsa imong gina-influence? Sa inyong balay, unsa imong gina-influence? Sa inyong silingan, sa inyong panimalan, unsa imong influence? Are you good or infect others with doubt? No, timing kayo na ay mag-coaches. Welcome to leadership. No? Are we influencing others positively? Ganahan ba sila pag naaka? Or naabay changes tungod kinabilong ka ng circle?
or naabay mga tao nga niduol sa church tungod sa imo, or naabay tao sa church nga nawala tungod sa imo. We need to check our influence. Pulo lang na-influensyahan millions. Inana kadako og impact kung leader ka. Then you know what? Fear spreads faster than faith. Pagwali dira gani, pagwali dira o di kadumdum na wato na kulto-kulto. Ako na nadumduman ko ni gani. Night time sa una nga usok ayo ang kulto si mama. Na ay murang tinabutang sa gawa sa balay daw. And then kung naa to, limot kung sa to. Kung imo ibutang to sa balay, labyan ka. And then tanan silingan gabuhan anak. Pero pag wali ganit diya, bisag napay snack, padawa ganit diya, wala nito. But if you spread fear, I'm sure, no? Karon fear. Basta doon ng fake news karon nga ugma, ang dili magbutang og cross sa ilang balay, di maambir sa rapture. Naawa ganit. Without fact-checking, nagyo na yung mga balay at cross. Why? Because fear spread faster than faith. And then reality na siya. Pag spread ka kahadlo, paspas kay na speakers pa yun. Pero pag wali nila, naku nakita video, di ba namin mga saksi na sila nagalagkuhan. Joker kayo, pagkita lang ng baklep, si Raggi, tagos balay, palong, suga, like, kung saan ang buwan na nila. Inana ang tao karon or pwede masing kita na. Masing kita na. Mas paspas na mo spread sa fake news, sa chismis, sa fear, sa kaysa word ni God. Second, they want to go back to Egypt. No? And the whole assembly said to them, if only we had died in Egypt or in this wilderness. Dili na unta may mahadlong karon nga panganon anang mga higanti sa sulod. And kabalo mo, muna siya ang nakalisod. Na ako ning ginabalik-balik based on observation. If you see someone nga nag-backslide, they don't just stop going to church. They go back kung sa ilang life sa una. Because nature sa tao, I don't know, wala mo try. They go back sa una silang kaugalingon. As if they forget kung yun sa sinag-change ni God. Managan. Kaya yan yung mga batanon nila, nawala sa church. Friends, bigyan mo sa Facebook, di siguro sila aware na friends me, then makita na ako ba? Then makaingan ko nga, giluwas naman siya sa ginukuhan ng ilong, sa youth na relationship, mga kabit-kabit, makita niyo na sad, balik na sad. Because ang tao lagi, they prefer going to their past selves rather than i-strive ang lisod ng kaumahan. Mas prefer nila. Dito na lang ko sa kauna kung sa ko. Kay lisod man, no? Ang pagbago lagi, it brings discomfort. Lisod kayo, no? Especially Pastor Joshua, close kayo listanan. Badlungon ka niya. Dili na sa Joshua, badlungon mangalan. Iyan ang panganlay. But for growth, you need to be uncomfortable. So, ang Israelites, tungod kay sa iyong bilang pananaw sa ilang nakita, they want to go back. Instead, yung ma-excite sila what life they could have sa future, mas prefer nila kung sa sila sa una. Sleep yan sila, ha? Pero tungod kay libre, tungod kay dilit na silang walay trend nga pamatyon, magtrabaho lang sila, magpa-slave lang sila, they prefer that. Usahay, kita Pinoy, daghan Pinoy, inana. Pagatagan taong opportunity to improve our life. Kung lisod gani, balik na lang na sa una. Kato na lang ako sa una. Kanina lang ako ba? Third, then muna akong pilingan. They attack those who stood against them. And then Christians, we need to be aware, no?
It's like ilan ni Charlie Kirk. Sad kayo. Pero para sa ako, grabe itong nakadaugan by doing the ministry, niya ka namatay. Pero kung ibang tanawang, that's the reality. Since the thousands of years ago, muna na ang reality. If someone is against you, or someone is against them, ilang first reaction, attack them. No, now we're in verse 10. But the whole assembly talked about stoning them, referring to Joshua and Caleb. Why? Because they are telling the truth. And sad na siya. Karon, pag magwali ka sa dalan, dagan mga tawa. Pag storya ka about God, wala kayo kapansin. And then kung nasakitan sila or nahigo sila sa imong ginapang storya, they felt being attacked. Mo bitaw to ang ginakuan sa mga batanon kang Charlie Kirk, diba? Ano mang gilabot man ka, our body, our rules, kaya judicial abortion. No? Our body, our rules. Musugot po ka nga muundang ng eskwela sa kaysa amo ni kuyo ng bata. And then if someone will stood up and tell the truth, para sa ila, attack siya. No? Are you offended with the truth? Na bitaw, giignan ka kung unsahon, unsay sakto, pero tungod kay wala na sa imo, gaka-offend ka. Is correction an attack sa imo ha? Is rebuke an attack sa imo ha? No? Kung taga-damilan kayo, kabulo na gagkani. Every day, naipana, matugpa nila. And then, kung magligay-ligay ka, hindi ka ganahan mo ito, maglisod ka bro. No? Usahay, kita na. Usahay, ako na. We want to stone someone na the story of Pinoy. Dautan ba ang gusto ni Joshua Caleb? Philip. Kung imong tanawon, sila ang may pinaka-sense dapat paminawon. No? Muli ang giingon din ako, ibalikon. Why? Delikado siya. Because ana among instructor din sa Cebuana siya. Ang pinakasayog na pag-give up is kanang naa na kadra. Iyang gignan. You can give up elementary pa ka. Dito na ka give up. You can give up high school, college. Wala ang taka-enroll sa pag-review or during review, give up ka. But if you decide to give up, kung kabulo na kang exam, muna siya ang pinaka-weekend ni act. Muna nga pag last day sa exam na mo, hantod sa dingkin na ako, masirkulan tanan mo, ginawa di ko pwede mo give up, there na nga moment. And then muna nahitabog sa kanaan. They are steps away na lang from the promised land. And then they choose to give up. Sayang. Basit karon bantog lisod na bitaw kayo yung life. Because steps away na lang. Bantog siguro naan ang mga giants, ang grabe nga kalisod, ang grabe nga challenges because few steps na lang naan. And then if you give up now, I will go with the result. Result, ang situation, exploration. Ang action, misinterpretation. Ang result, death outside the promise. If you give up now, muna ang first point sa point ko. They walk the land, but never live in it. Lisod kaya na siya. Because they are the first among Israelites nga makatulog, makakaon, makita tunta. Sila ang una nakatulog dara, pero dili sila ang lipuyo. No? Including Moses. No? These men who were responsible for spreading the bad report about the land were struck down and died of a plague before the Lord. Namatay silang tanan sa gawas. Atong tanan, wala nito o kan Joshua Caleb. Silang tanan, wala'y nakasunod. And then if you give up serving God today, if you give up doing the works of God today, dili ay ikaw magsuffer. The next generation
will suffer. Tungod sa ila, they were delayed for another 40 years, wandering sa tawanan, disyerto. Because they gave up. Anak. Muna siya ang nakadelikado kung mag-give up ka. Nga naman, because dili ra ikaw ang mag-suffer. Apil imong anak, apil ang anak sa imong anak, apil apo 40 years pa good, no? Tapos pa kayo na siya rin. No? Because I want you to learn this. Ano siya ang game ko ang gamitin? We are always free to choose what to decide, what to pick, where to go. We always have a free will to choose. But we are not free to choose the consequences. Free na tayo mamili kung sa'yo buhatan. Pero ang consequence na, di ta ka pamili. For example, no? Free ta mo ambag sa 40th floor or sa 10th floor sa usa ka building. You are free. You have a choice to jump or not. Pero dili ka pili maingon nga pagtukpan ako, gusto kong pinang lang. Dili na siya inananglan. No? We are always free to choose the action, but we are not free to choose the consequence. No? And then para makita ninyo, para ma-remind the body, it's not the giants who kept from them entering. It's the perfect perspective and faith. No? Nga naman, because ila ba rin explain nga nakik-away me pero dili yun kaya. Wala man, nag-spy na na. Muna akong ganyan. Anong nag-spy na? Because wala sila nag-try and combat. Eh. Ikaw daw Joshua Bill, panawag kung isa diya, kung kaya ba mo? Wala. But tungod kay nahatlok sila, they considered themselves dili na to kaya. No? It was not the giants. It's their perspective. No? It's their interpretation sa ipakita. No? It's all in their mind. Wala man sila nakikaway. Yun, yun makaya. Pasi. Wala. No? Second, their doubt delayed a nation. No? Your children will be shepherded here for 40 years, suffering for your unfaithfulness until the last of your bodies lies in the wilderness. For 40 years, 1 year for each of the 40 days you explore the land, you will suffer for your sins and know what it is like to have me against you. Grabe na ito, sukok ba? The only way to win is to win it with God. Because yung imong kaaway galing si God na, di ko kakadaog. No? Muna yung gingon. And see and know what it is like to have me against you. No? When leaders walk in fear and faithless, followers wander in circles. Muna nga, critical na ayo, basta leader ka. Because your decisions will always affect the followers. Muna nga, delikado. No? Isa akong natunan, no, nakasapan ko sa manager, anak siya. Always double check your decision, anak mo siya sa ako. Tarong nga yung decision making. Nga naman, because pag anak sa akong isa ka operator na, sir, muna-net na push machine. Sige, stop operation. Ulit alas stress. Without checking. Pagka-ugma, normal man eh. But you decide. Pila ka mong chilaw, sinta ka po, nang ulit me. Why? Because when leaders walk in fear, faithless, followers wander in circles. Tanan mo sa ipanan, it will affect you, the members. Tanan nato friends nga dili Christian, tanan nato family members nga dili Christian, they're looking at us. And then one, sipyan, matik paspas yung judgment trabayan ko. Amo na diya, simba-simba, anak rabay nila yun. No? Why? Because kung naka sa church lagi, gakaapektuhan ang mga tao nga nasa imong palibot. No? Matik na siya. No? Third,
Muna siya akong gituyo na muna akong gituyo nga wala na akong giapil ang pangalan. Gusto ko muta na. Kinsay kabalo, bisag isa lang sa 10 spikes. Pangalan. Bisag isa lang kabong. Kaya gano'n na ako na ingon nga. Maghatag ko 1K. Kaya ko ba yung Pastor Josh? Nagagkwalta. No? Because, muna siya akong last. No? History forgot their names, but remember their failure. Muna siya kuhan, ay salamat, nagamit din as bad example. Nalintan ilang ngalan, wala na kaila. If you want read, wala kayo nakabalo. Sa kung 10 spies. Pero kung mutana ka, kaila ka Joshua Caleb, matik, na kayo na kaila. Pero sa pulo ka mo, isang isa lang, ang butog na yung memorize. Tama yung memorize? Ang pulo ka mo, ay, sige, apilin mo sa Diyos sila. Kinsa tong pulo ka spy, wala ka sulod. They were forgotten. Leaders of the tribes. Influential people. Siguro, isa rin sila yun sa pinaka-bright, pinaka-baskog, ipadalagod sila sa sulod. Dili ba ka mag-send kung tao na wala kayo salang. And yet, they were forgotten. Ilang names lang. Pero ang ilahang failure, always kinabalik-balik. And then, muna ang effect sa ato ang wrong actions. The result of our wrong interpretations. Kung saan na ingon ni God sa ato ang. No? Faith writes names into history. Fear erases them. No? Ngano? Nahadlok sila. Fear doesn't just rob your future. Dili lang na kinastop ang imuhang kaugmaon. It robs and rewrite your legacy. Kung sa imong ipabilin. Lakin ka na. For example, kung si Charlie Kirk gipusil during nagpakasala siya, kanan niyang ginabuhat, pinuntan ito. Pero tungkol kay namatay siya doing his ministry, he was remembered great. He was remembered as strong soldier abot sa finish line sa kinabuhi. No? Ano ba? Because wala siya i-give up. Wala siya nahagpo. Muna nga, karon hapon na, no? I want us to check ourselves kung part ba ta sa 10 spies. So, kita to. No? Basig o subpoint sa itong life kay atong interpretation sa kasaba sa pagbadlong kay Lain. Killjoy. Killjoy, mas Pastor Joshua. No? Sige, pagkilabunta ako aming life. My life gani, my rules na. No? Kailangan atong i-check. No? As I was studying Annigale, point by point, and checking. 10 spies ko, or si Joshua ko, or si Caleb ko. Si Pastor Joshua din na siya. No? So, I want to recap. No? Because, ang ako raaning misulan sa akong draft kay I will study what happened to the 10 spies. No? Mali ang ginag kay Kuya Justin. No, inaanak mo kung mag-study yung jacket, ako mabasa, and then ako rin ko. At sa dineta ko sa ina, sige daw. They saw the promise, but doubted. God's power, leading fear, ruled their hearts. Pag naipakita si God sa iyo, He was not showing kung sa promise. He is revealing your faith, your heart, and your preparedness. No? Sa tanan nga imong ginahangko, sa tanan nga imong ginapangarap, ginapray, ginalook forward, are you prepared for it? No? Kung wala gani, so basic 10 spies. Basic 10 spies ko. Isa ko sa ila. No? They influence the nation to turn back, leading others away from God's plan. No? Are we bringing people back to God? Or basi kita ang rason nga nung daghan kayo sa ato ang nangawala. Di ko diya ganahan kay naasi ko ano. Kasi nga may nana sa mama. Di ko diya kasi asal dyan. Wala ang siguro. And then they died in the wilderness, never entering Canaan. And then I just want to realize for you to realize these people na nag-reject sa Canaan, they are the ones who experience
katong plagues ni Pharaoh, crossing the Red Sea, the manna, katong clouds nga sunod-sunod sa ila, ang water na ginawa sa bato, they witnessed it all. But yet, they chose to give up the moment na nana sila. So, I want you to close your eyes. If you are considering to give up, paano ba? Because at some point, kasi nasa ako, may agi ko, na I was really wondering, Lord, asa ko patulong kayo? What are your plans? Where are the promises? Nga, imong gihat-ingon. Ang dreams, ang vision imong gi-reveal 2017. I was like that at some point. And then, there was an option to give up. Then, I want you to remember as you close your eyes, because this is what I do every time. If I want to give up, I'll keep on remembering what God did, how good God is, how miraculous God was sa akin. I'm always holding on sa iyang word, sa iyang promise. There is someone sa atin na consider, munda sa pagka-coach, munda magsimba, magpalayon sa ministry, piling mo dawat sa pagka-coach, mo back out pagka-Timothy, because we're afraid, or maybe we don't want to be uncomfortable. Same sa Pentecostals. I want to pray for you. So, ikaw na, ako na, you are waiting for something. You are claiming God's promise. Pero baka nandun pa ka, or di ka prepared. I want to pray for you. Taas na ito. Ganun ka mo. And make this prayer your offering. Hallelujah. Father God, Lord, we come before you, tell them, now for the Lord, ang ipataas na ang kamot, Father, claiming na we are weak kung wala ka, Father. Lord, nakita niyo, Father God, na galuwa-luwa may nagsulod sa promise niyo. Galuwa-luwa may tawad sa responsibilities. Ngayon mong gihatag, Father. Lord, ang isa akong moments na we want to give up. We know na the days are near, doon ka mabalik. We know na promise tuloy na ang life niya mong ihatag, doon na ang land, ang prosperity and success na doon. So we are praying to you, God. Give us the courage, Lord. Give us the spirit of Joshua and Caleb, Lord God. Rather sa katong 10 spies, Father. Change our perspective, Lord. Change our mindset. Change how the way we see things, Lord God. Lord, open our eyes, our hearts, our minds, Father, sa kamutuuran, Father, Lord. Help us prepare ourselves sa imong giandam sa mga Father. Lord, give us the strength na magpalayo. Give us the strength na musulod sa kanahan, Father, to claim your promise, Father. Lord, guma ang mga chains sa among kagahapon. Guma ang mga comfort zone na gawas ni Father. Maximize our skills and talents na mas magamit pa rin ng Father. Lord, remind us what you did years ago sa our life. Remind us who you are. Remind us your promises. Remind us what we are in the future, Father. Lagi mabuhat ang wala ka, Father. Lord, sa mo ang mga actions, ang mga decisions na pagkabuhatan, ikaw magkauban, Father God. Sa kanan, mapagamay, mapadako, ikaw magigiyan sa insakto ang mapiling, Father God. Lord, as we now know, we are free to choose, Father God. Sa among mapiling, we are not free to choose the consequences. Ani, na resulta sa among pagpiling, Father God. Lord, karon na na-acknowledge na mo imong power. Walay imposibilidad ang imong Panginoon.
Bisan unsa kadako sa among pangandoy, kaya na mo kailangan ka. Lord, ang ipapus ang kaugalingon. Ang i-claim ka and Father, ang kadaugan, ang promise, ang prosperity, ang victory sa tanang klase ng among ginatubag karon. Kaya wala yung posible diyan sa nimo, Father. Kanina tanan, Lord, ang ipasalamatan. In Jesus' name. Amen. Praise God. Kinsa ba'y na-bless sa mensahe karon? Amen. Grabe na timing tayo ang mensahe. Grabe na timing. As later on, we will be installing our new coaches gikan sa non-graduate sa first na batch yun sa ato ang SLI. So, nindot kayo ang mensahe ni Pastor Chan ba? Nindot kayo ang mensahe. Always remember, ganahan niyo po atong second point. It's very important that we consider the things that we do. Kasi pa sa inyong mapatanon karon sa inyong ang pagka siguro mga mama, papa karon. There are lots of things na kailangan natin i-consider. Because katong itong i-share ni Pastor Chan, ang ilang decision, dili lang sila ang naapektuhan. Kundi ang ibuok nasod, and ang ilang mga anak mismo na nalaman. Because kung imo ginang studyhan o gayo na as magugay na siya na timeline. Katong i-mention ni Pastor Chan kanina, kanang Great Pyramid, di ba? That it is the only thing na even until now, halos lisod, imposible na ito na abuton even sa atong technology karon. Pero ano sa tanang pyramids, kana kapot siya. Kanang Great Pyramid. Ano kanang ubang pyramid kay dili lagi pareha. Because if you really do an in-depth study ng pyramid, it was not built by slaves. That is the pyramid that was made in gratitude. And ang master nga nag-design was a man of God. He is a king na atong mas nailhan sa ngalan na Job. And he was the one that designed the Great Pyramid. Hindi ginamaawat because it was the wisdom of God na naghatag. And continuation na siya, paingon na dito sa last pag-abot nilang Joseph, pag-abot nila tanan, continued na tanan. That means that Israel had a great plano ni Lord. Kasi nga ikaw na dakop maplano si Lord. Muna ang uban sa inyo karon maulaw nung i-install niya, kaya ba na ako na? Lisod magkaayo siguro na. Imposible. Matong ipangingon sa mga Israelites ba? Imposible. Katong napulo. No? Katong 10 spies. No? Silang, ako imo ginasalihan na sila sa Numbers 13. Pero na sila malumduman kay. Pero pag may Joshua Caleb, malumduman na sila. Kaya naman sila ihimo. Pero katong mga uban, limtan. I'm not challenging you to become coaches kay para madumduman mo. No. Dili na siya mo. But because use your influence and use your time nabilin na oras para sa Dios and to bring the people under sa imo dito sa Lord. Namura magini madala na to. Pag-abot na to sa katapusan ani nga kinabuhi. Kana ra, mga tao ra ang atong madala dito. Walay kwarta, walay balay, walay sakyanan. Bahala pag tsada itong plano ni Pastor Chan nga sakyanan ba, dito madala. Tao ra ang madala. Walay degree, walay bank account, may mong pwede gamitin. Tao ra. So I encourage everyone, do kung sige po what the Lord. Ayaw mong pag-awat sa napulo. Ito napulo ka spice na tama na hadlok. But let's continue to do okay, so before we will be praying, no, akong gihangyo ang mga pangalan na manduol diri sa atubangan samtang pagtawagon na sila. This will be the new coaches. Excited,
under sa ato ang Blessed Hope Christian Community Church Davila